Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping retirement plan. O ikaw ba, yes, friend, kapag sumapit na yung panahon kung kailan ay hindi na kaya ng katawan mo para magtrabaho, ano yung plano mo para sa retirement mo? Paano mo gustong gugulin yung mga natitira mong oras sa mundo? Nakakatakot naman yan. Hindi ba gano'n naman talaga eh. O kapag 65 ka na or 60 years old ka na, ano ba bang gagawin mo sa mundo? Diba? Kundi i-google na lang or i-enjoy yung mga natitirang oras mo dito. O diba? Nakakatakot man pakinggan, pero yan po ang realidad ng ating buhay. Diba? So ikaw ba yung tipo na magpapatuloy sa paggawa ng limpak-limpak na pera, or i-enjoy mo na lang yung mga naipundar mo or yung mga naipon mo sa loob na mahabang panahon nung ikaw ay nagtatrabaho? Ay, palaisipan ng katanungan, pero yan ang isang bagay na hindi natin mabibigyan ng konkretong kasagutan dahil ika nga nila, malayo pa tayo dyan. Pero ika nga rin nila, dapat na yang paghandaan. Alam nyo, nakaka-excite, no? Nakaka-excite isipin kung saan yung tipong darating yung araw sa buhay mo kung saan hindi ka na obligadong gumising ng maaga para kumayod. Yung wala ka nang hinahabol na oras kasi baka malate ka sa trabaho mo. Kumbaga gigising ka na lang para magkape, para mag-almusal nang hindi nagmamadali, di ba? Habang pinapakain mo yung mga alaga mong tupa. O kasi buhay probinsya na, di ba? Ako pag nag-retire ako, gusto ko buhay probinsya na ako kasi utang na loob. Sawang-sawa na po ako sa BGC, ganyan. Ayoko naman tumanda ako at naglalakad pa rin ako sa lansangan ng BGC. Di ba? Nag-wheelchair sa BGC. Ang hirap na, no? At kaya kapag tumatanda ka na, gusto mo na yung mas payak at mas payapang pamumuhay, 'di ba? Kanya-kanya tayo ng ng aspirations, kanya-kanya tayo ng na-envision kung paano natin i-google yung buhay natin kapag dumating yung panahon na kailangan na nating magpahinga. Diba? Kailangan na nating i-relax na lang ang buhay. Pero sadly, sa realidad ng buhay, tila medyo mababay. Nagbabay talaga sa mga opisina. Umalis kasi si Ganda Wanda, ang sipag-sipag niya. Yan, grabe din yung babaeng niya, di ba? Mag-aalas 12 na nandito pa siya. Ganyan siya. Ganyan siya maghanda para sa future niya. Kahit na obvious naman na malaki na yung hinaharap niya. Di ba malaki yung future niya? Obvious yun. Kasi nga masipag siya. So going back, ayan yung sinasabi ko sa inyo, no, malungkot ang katotohanan ng buhay kung saan hindi yung typical na nangyayari sa atin, di ba? Yung nai-envision natin na chill-chill lang, relax-relax na lang sa buhay pagtanda. Kasi minsan, sa na-observe natin sa ating kapaligiran, no, kahit matanda na tayo, parang obligado pa rin tayo na magbanat ng buto. 'Di ba? Marami pa rin sa lansangan, marami pa rin tayo nakikita ng mga matatanda na kinakailangang magtrabaho para ma-survive nila yung araw-araw nilang pamumuhay, yung para meron silang mapambili ng gamot, para may maibigay na pambaon sa mga apo, 'di ba? Hindi natin alam yung eksaktong dahilan, pero ang alam lang natin, matanda na sila pero nagtatrabaho pa rin sila. 'Di ba? Imagine, nagsimula ka maghanap buhay, sabihin na nating sa edad na 20 anyos, 19 years old, 18, tapos hanggang sa mag-senior citizen, nagtatrabaho ka pa rin. Kumbaga, nasaan yung panahon mo doon para i-enjoy ang buhay? Ang haba nung span na inilaan mo para sa pagtatrabaho. Kumbaga, 'di ba? Asan yung mahabang panahon kung saan ay, 'di ba, magre-relax ka lang, nanamnamin mo at lalasapin mo yung totoong kahulugan ng buhay na ito, na dapat umiikot ito sa paggawa ng mga bagay na ating gusto,
o kaya naman paglalaan ng oras para sa mga minamahal mo. Kaya totoo yung sinasabi nila na hanggat maaga pa, hanggat bata ka pa, mag-ipon ka na. Para at least kahit papaano, pag nagkaedad-edad ka na, may lakas ka pa. Plus, malaki-laki na yung naipon mo. Sabihin na natin, sige magtatrabaho ka at up until 50 years old, 60 years old. Pero masasabi mo kahit papaano na malaki na yung naipon mo. At meron ka pang lakas ng katawan para i-enjoy yung mga bagay na pinaghirapan mo, di ba? Alam kong medyo mahirap, lalo na kapag may pinaglalaanan ka talaga, kapag nakabudget lang talaga yung perang nakukuha mo buwan-buwan, linggo-linggo sa sweldo mo. Pero kahit pa konti-konti, 'di ba? Sabi nga nila kahit butal-butal pa yan, basta pag pinagsama-sama mo, malaki yung impact niyan. Lalo na kapag matagal yung span ng pag-iipon mo, 'di ba? Through time, sinasabi ko sa iyo, magugulat ka na lang din. Ay, ang laki ng naipon ko. Kahit barya-barya lang 'to, 'di ba? So, kahit paano, paunti-unti, ang mahalaga, nagsisimula ka na at nasa mindset mo na pinaghahandaan mo yung future mo. Alam mong may pinaglalaanan ka na, di ba? Huwag mo kong tularan. Huwag mong tularan si Biboy Bibo. Ako kasi ang naipon ko pa lang so far sa edad kong 25. Alam niyo kung ano? Yung mga shower cup sa mga Move It Rider na nasasakyan ko. Yun pa lang. Ang dami-dami ko ng shower cup sa bahay. Hindi ko nga tinatapon kasi nangihinayang ako kasi iniisip ko, shucks, kaya ako nagka-shower cup dahil sa pamasahing binayad ko. O diba? Tapos ang lakas-lakas ko magpayo. Galing-galing ko magsalita dito. Ako pala wala akong naipon. Hoy, excuse me. Marami na rin po akong naipon na bubble wrap galing sa mga parcel. Walang kalatoy-latoy. Oh, yan pa isa sa sinasabi ko, 'di ba? Panay-panay ang online shopping mo, panay-panay ang bili mo ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Kung inipon mo na lang 'yan, 'di ba? Kung sinilid mo na lang 'yan sa iyong bangko, sa alkansya mo, di sana mas napakinabangan mo pa 'yan, 'di ba? Kaysa naman bumibili ka ng mga bagay na aning-aning, kung ano-ano, makita mo lang sa TikTok, purchase ka agad, add to cart ka agad. Tapos makalipas ang ilang araw, wala na, sira na, o hindi naman kaya, hindi mo na wala kailangan, hindi mo na siya kilala. Hindi mo na kilala yung bagay na in-order mo. Kaya mahirap yan mga yes friend. No? Kaya maniwala po tayo na mahalagang paghandaan ang kinabukasan. Huwag tayong mailang, huwag tayong matakot, huwag tayong mangimi na pag-usapan ang tungkol sa kinabukasan. Kasi marami sa atin, aminin nyo, no? Takot or hindi naman kaya ilag kapag pinag-uusapan yung insurance. Diba? Kapag sinabing, ayoko ng insurance, aanihin ko naman yan. Ganito, ganyan. Pero at the end of the day, makikita mo pa rin yung value niyan kapag dumating na yung araw na kakailanganin mo na yung pera. 'Di ba? Kapag dumating yung panahon na magkaka-emergency ka. I mean, I'm not promoting any brand or whatsoever regarding insurance, no? Pero kung ito yung isa sa makakatulong para mas maging maganda yung future mo, then why not? Then go have some, go have one. Diba? Para sa'yo din yan. Ikaw din ang magbe-benefit dyan. Ikaw din ang matutulungan yan. Maaaring sa ngayon, dagdag responsibilidad siya. Dagdag sa iisipin mong budget buwan-buwan sa loob ng maraming taon. Pero trust me, paglaon, pagdating ng panahon, ma-enjoy mo rin yan. Ikaw rin ang makikinabang dyan. Diba? Yung mga investment, insurance, diba? Kung magiging matalino lang tayo sa paggamit ng pera natin, for sure, balang araw, mas malalasap natin yung magandang bunga kung saan natin ilalaan yung mga pera, 'di ba? Sabihin mong investment, kunyari, bibili ka ng mga properties, ng mga lupa na sa panahon ngayon mababa pa ang presyo, abot kaya pa yung halaga. Wow, abot kaya 500,000. 500,000 per square meters, abot kaya ba yun? Hindi, di ba? Kung makakita ka ng mga lupain o di naman kaya mga business na pwede mong pag-investan, kasi through time, di ba, lumalaki yung halaga niyan. Hindi kagaya ng mga iPhone na yan, ako. Kaya tama talaga yung sinabi ng nanay ko, bakit ako mag-iPhone? Bakit? Tumataas ba yung halaga niyan? Kung bibili ko ng iPhone, ibibili ko na lang ng alahas, at least yun na isasangla. O hindi naman kaya tumataas yung halaga. Yung iPhone ninyo, kapag kabili ninyo yan, the moment na binuksan ninyo yan, bumababa na yung halaga niyan. O, tama nga naman. May point siya doon. So, from now on, binibenta ko po yung cellphone ko. Baka gusto ninyo. Baka interesado kayo, bibili lang ako ng alahas.
At isa pa sa mga example natin, yung memorial plan. Yan, di ba? Ang dami-daming tao na takot sa memorial plan. Bakit? Hindi ba kayo mamamatay? Ligtas ba kayo sa konsepto ng pagkamatay at paglisan sa mundo? Hindi! Di ba lahat tayo mamamatay, kailangan nating tanggapin yun at minsan kailangan nating paghandaan din ang ating kamatayan. I mean, sabi nila, masama yan, pinaghahandaan mo yung kamatayan mo. Alam nga namang on the spot, saka ka lang gumalaw. Paano ka gagalaw nun? Patay ka na nga, di ba? So, ang ending, problema pa yung mga mahal mo sa buhay. O lalo na kung hindi ka naman kayamanan, wala kang yaman na iiwan sa mga mahal mo sa buhay. O, saan sila kakakamot ng pambili ng ataul mo? Sige nga. O, maging realistic tayo dito. Saan sila kakakamot ng panggasto sa burol mo? Saan kanila ilalagay pag yumao ka na? Sa box ng sesto, ganon. O, di naman ka sa garapon ng stick, Diba? So, mahalaga as early as now, paghandaan na natin. Kasi marami na rin ako nakitang ganyan at napatunayan na, shucks, pinaghandaan niya yung memorial niya. Eto, pag dumating na yung panahon niya, dumating na yung time na nawala na siya sa mundo, natapos na yung mission niya sa mundo, wala. Wala nang poproblemahin yung mga kamag-anak niya, iiyak na lang sila. Diba? Naka-makeup ka na, nakahiga ka na, settled ka na kasi nga pinaghandaan mo siya. Yung mga kamag-anak mo, dudungaw na lang sa'yo, iiyak na lang sila. I mean, ano man siya isipin, parang, nakakaano man siya isipin, nakakaano man siyang paghandaan, pero trust me, practical. Kung mag-iisip lang tayo practically, malaking tulong yan. Diba? And dito din papasok yung sinasabi natin, huwag mong gawing investment yung mga anak mo, huwag mo silang gawing retirement plan. Nasa kanila ka aasa na mag-aanak ka. Mag-aanak ako para balang araw may mag-aalaga sa akin, may gagastos para sa akin. No. Dapat hindi ganyan ang mindset mo. Dapat ikaw mismo sa sarili mo ang gumawa ng paraan kung paano ka makakasurvive hanggang sa matapos ang misyon mo sa mundo. Yung mga anak mo, kasali sila sa mga pagpaplanuhan mo. Kaya kung hindi mo kayang bumuhay ng anak at hindi mo kayang buhayin yung sarili mo hanggang sa dulo, huwag kang bumuo ng pamilya, huwag kang mag-anak. Diba? Enough of the culture na, anak ko yan, may utang na loob sa akin yan, dapat ganito, ganyan. I mean, yes. Diba? It's part of it na magbibigay pugay, magbabalik loob, or hindi naman kaya tutulong yung anak mo sa'yo. Pero sana gawin niya yun wholeheartedly, hindi dahil inobliga mo, hindi dahil wala siyang choice. Diba? Mas masarap yun kung kusang loob niyang gagawin. At ikaw, bilang isang magulang, ang trabaho mo ay palakihin siya, mag-invest para sa ikabubuti niya, diba? Mag-invest, halimbawa for the education, or mag-invest ka para din sa kanya, 'di ba? At ikaw, responsibilidad mo yung sarili mo. Kaya natin sinasabi na it is important na hanggang ngayon or as early as now, mag-ipon ka na. Magpayaman ka na. Para pagdating ng panahon, hindi mo kailangang umasa-asa sa iba at magmukhang kawawa kasi alam mo kaya mo yung sarili mo. Alam mo nakapaglaan ka ng sapat para mabuhay ka hanggang kailan ka sa mundo, 'di ba? Hiningal ako doon. Ang dami kong sinabi. Sana nag-sink in sa'yo. Diba? Ay nako, so bottom line lang ng ating usapan mga yes friend, no? Hello, langgam nga, marunong mag-impok para pag sumapit yung tag-ulan, hindi sila magugutom. Meron silang mapagkukuhaan. Ikaw pa kaya na tao na may kapasidad, na may lakas para kumita ng pera, para maghanap buhay, para magbanat ng buto? Diba? Tandaan nyo yung kasabihan na if you fail to prepare, prepare to fail. Tatagalugin ko. Kapag nabigo kang maghanda, maghanda ka ng mabigo. Ay! Grabe naman yun. Saan galing yun? Saan ko narinig yun? Parang nakakatalino naman yun. Ulit nga. If you fail to prepare, prepare to fail. Kung nabigo kang maghanda, maghanda ka ng mabigo. Period. O, dahil dyan, dahil sa kasabihan na yan, uuwi na ako, mag-iipon na ako ng lakas para magtrabaho ulit bukas.
Kaya naman ipigil na natin ito, i-off ko na po ang mikropono at matulog na kayo na maaga para makapaghandaan na rin kayo sa kinabukasan ninyo at magtrabaho tayo, magbanat tayo ng buto at huwag tayong gumaya sa mga korap na politiko na inaasa lang yung yaman nila sa bulsa ng ibang tao. Diba? Yes, friend, 3 oras na BB Time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.